hindi ko diretso masagot. Pero meron na silang final na kaso. So, tatlo, di ba? Ano yung final? Brigandage, serious illegal detention, hindi ko makasigabisado yung isa. Tatlo yun. And kidnapping. Kidnapping. Oo. Paano po nalaman yung participation ng mga pulis dito sa insidente? Close coordination kami ng Eastern Police District with the regional director until finally na identify. Tapos nalaman na Quezon City Police District. Then in-assist natin sila. Kataon lang na ang nakuha nung araw na yon, isa lang. Tapos nung nakuha na, nagtago ng iba. Tapos nagkaroon tayo ng mga trackers team. Isang tao, isang team. Nakuha natin yung isa kagabi. Yung Gonzales. Yung iba naman ngayon, nagtatago na. Balang nangyari ngayon, they all mark awol. Awol sila ngayon. Yes. Tapos, padala natin ng demand letter dito sa mga baril nila. Pinuntahan yung mga trackers team yung mga bahay para kunin yung baril, yung ID at saka badge. Okay. Wala sila pero may demand letter, alam na nung family nila na at pinutol na yung authority doon sa baril. So, illegal possession na kung makuha sila ng baril. Okay. Now, 12 ang mga suspect ngayon. 11 po doon ay lahat police. Yung isa na dismiss, di ba? Na taga Laloma. Pero yung dating hepe ng Laloma Station 1, tinanggal nyo yung hepe nito. Nung Friday... Ito si Di Guzman. Yes, Di Guzman. Nung kasing Friday, meron kasi yung programa ng Secretary Mara, no? Yung every week, tinitingnan natin yung crime incidents. Pag yung strategy mo, pag hindi bumababa, meron kang warning. So, 4 itong naapektuhan ito. So, we relieved them Friday, yung Novaliches, Batasan, Cubao, kasama itong station na to, itong Laloma. Kaya tinatanong ng ilan, sir, kasi posibleng hindi ba dapat imbestigahan rin yung Di Guzman? Kasi baka kasabwat din daw siya. Kasi itong si Chief Inspector De Vera, kaka-OIC lang niya sa Laloma eh. Imposible naman daw, tanong ng ilan, na hindi alam nung dating hepe yung kalakaran sa Laloma. Tama yun. Yung kasing mga action taken natin dyan, after na yawon, si Di Guzman nilagay natin sa Batasan. Rinelid din natin yung araw na yun. Then, he is part of the maimbestiga. Yung mga 8, kasama rin siya sa investigation. Sa administrative side, yan. Okay, isang tanong lang, sir. Hindi pa parang mahina ang intelligence ng opisina po ninyo? Kasi isipin nyo, racket ito sa Laloma Station 1, tapos walang nagsusumbong sa inyo, nagre-report. Boss, ganun ang ginagawa doon, no? It is now the call of the commander, the direct commander. Kaya meron tayong station commander. Kaya nga imbestigahan natin ano naman yung remis sa duties niya. Kasi siya mismo ang boss para doon. Yun ang reason kung bakit rinalid natin. Kasi yun ang parte na being commander, itong counterintelligence mo sa mga tao mo. Hindi lang yung magpatrol, hindi lang yung mag-checkpoint. Itong mga sinasabi niyong awol, meron bang ilan dito gusto ng sumuko? Meron ng filler sa SES. Ilan po? Ilan sa kanila? Medyo marami na rin. Hindi ko lang masyadong masabi, pero medyo marami na rin. More than doon sa naiiwan. Kasi magmula nung lumabas yung tracker team natin, hindi pa umuwi, dire-diretso. Siguro lumilit na yung mundo nila, tapos sinabi natin, hindi na kailangan na mag-surrender, talagang kukunin natin. Hindi po pwedeng hindi natin kunin. Kasi sila nakakasira dito sa maganda naman ginagawa ng Quezon City. In fact, yung grupo, tauhan natin sa Quezon City, galit dito sa nangyari na to. Kaya lahat kami, sama-sama para tulay gayat amoyin kung saan sila. So, hindi sila lalaban kung sakasakaling magkaroon ng confrontation, hindi magkakaroon ng shootout yan? Depende na sa kanila. Pero may naiwan pa rin siguro na pagkapulis nila. Pero kung kriminal na ang utak, handa naman kami doon kasi ito nga, 8 lang itong sumisira sa kabuuan naman ng sunod-sunod na accomplishment ng QCPD. Ilan pa ho kaya ang tulad ng 8 ito sa QCPD? Bago yan, sis, meron na tayong 3 insidente na i-entrap natin ang sarili natin tao. Pulis din natin ang nag-entrap mga ito tungkol dito sa mga drug operation na to. Ito ang reason kung bakit pangsamantala tinanggal natin yung SAID kasi nagiging ganito problema.
centralized dito lang sa district para isa lang yung responsibilidad. Ngayon, meron kami mga protocol na ginagawa ngayon with the City Council kay Vice Mayor Joy Belmonte para bago mag-operate, maliban doon sa pre-ops, alam nung barangay chairman, kasama yung mga tanod, hanggat sa pag-file, nakikita nila. So, merong check and balance. Ito yung kadak ng Quezon City. Okay. Sa susunod nating mga tanong, General, yes or no lang po ang inyong pwedeng isagot. Okay, first question, General. Ito daw yung muntika na kanang hindi pumasok. Inaako mo ba, General, ang responsibilidad bilang pinuno ng QCPD sa pagkakasangkot ng iyong mga tauhan sa krimen? Oh, yes. Magagarantiya mo ba na walang magiging whitewash para paboran ang mga pulis na sangkot? Yes. Ligtas pa ba ang mga mamamayan ng Quezon City sa mga skalawag na pulis? Yes. May dahilan po ba para maalarma ang publiko dito po sa pagkakasangkot ng halos buong stasyon na po sa insidente? No. Malaking dagok po sa investigasyon ninyo itong Enzo Pastor killing, yung pagbaliktad ng pangunahing suspect. Agree or disagree? Yes or no? No. Oh, ito pa, yes or no? May nakikita ba kayong pagkukulang, sir, sa inyong liderato sa nangyaring EDSA incident? No. May mga nagsasabing dapat kayo rin daw ay palitan. No. Okay, sabi ng VACC, kamatayan ang dapat ipataw sa mga pulis na masasangkot sa malalaking krimen. Yes or no? Yes. Ang Quezon City nga ba ang isa sa may pinakamalalang crime rate sa Metro Manila? No. Handa ba kayong masibak sa pwesto dahil sa pagkakasangkot ng mga QC police sa EDSA incident? Yes, kasi alam ko bakit ako sa taas. Okay. Joke lang. Sige po. May ilan po mga tanong dito mga netizens. Unahin natin muna sa Facebook account ng Bandila ang tanong ni Jose Volante. Ano po ang hakbang na gagawin ninyo para linisin ang inyong ahensya at masiguro ng seguridad ng mga mamamayan at hindi na po maulit yung ganito? Alam mo, kompleto lang ginagawa natin dyan, ano? Call na nito yung commander na to, tapos nandun na rin sa pulis nito. Kung meron ba siyang konsensya bago pa pumasok, ang isip ba niya magserbisyo o hindi. So kung ibabalik mo, saan ba galing to? Ano ba yung training niya? Pero sir, yung De Vera is bimedaled, ah? Yes. Oh. Awarded. Awarded yun. O, how could you say na yung training? Oh. Eh, parang antindi ng reputasyon ng De Vera. Nandun na siguro yung, kaya mayroong programa ng PNP, yung Moral Recovery Program. Pero talagang akong kumpleto mo training mo lahat. Hindi ba pera rin, sweldo? Hindi, mataas lang sweldo ng polis. Napakataas Sabi, na. subcontract daw yung pag-recruit. Okay. Hindi private Oh, heights. really? At Merong ganong sinasabi. hindi ako masyadong familiar, pero siguro dahil dito sa massive na recruitment. Hindi ko lang pero pinag-aaralan naman ng PNP ito kung paano na gagawin. Siguro maganda yung parang kandidato na i-endorse ng barangay kung saan siya galing, kung pwede siya o hindi. Siguro samantalahin natin yung pagkakataon, General. Ano ho ang mensahe ninyo doon sa mga nagtatago para mga pulis, baka nanonood sa atin ngayon, ano hong gusto niyo sabihin sa kanila? Unang-una, yung ginawa nyo, malaki naging epekto. Hindi lang ako na bilang ama ng QCPD. Kasama nyo na 3,000 plus. Okay? Panay ang trabaho nila, dito naman kayo na ito yung ginagawa nyo. At titingnan natin lahat kung ano yung mga criminal records nyo at saka din sa nakakaraan. Ngayon, wala kayong mapupuntahan. Talagang dire-diretso na hanapin namin kayo. Hindi lang QCPD, yung buong PNP. Dahil, if I may the word of Secretary Mar, mortal sin talaga ito. Pinagkatiwala siya. Ngayon, kung gusto nyo mag-surrender, tuloy nyo na yung mga ginagawa nyo ngayon na nagkikipag-usap sa amin. Alright, thank you so much, Quezon City District Director Richard Albano. Magandang gabi po. Good day, sir. Good evening.